Okay. Okay, start na tayo. Okay, so bale yung tapos na tayo sa lettering, no? Kailangan na sa akin na today. Anong oras ba yung klase niyo mamaya? Sobrang tagal naman. Isang linggo kayong nag-ano. Dapat nasa akin na before the end of last week yung lettering. Kailan kayo gumagawa ngayon? O kagaya niyan, mga gumagawa pa rin. Dapat tapos niyo yun ng 3 hours eh. Tapos nga ngayon kayo gagawa. Anong oras ang sunod yung klase? Alas 4. 3 o'clock na sa akin lahat yung tatlong place. Inclined uppercase, inclined lowercase, and inclined numbers. Ha? Tapos ngayon, makinig kayo, tumigil kayo sa pagsusulat muna kasi supposedly tapos nyo na yan gawin sa bahay. No? Ito, kailangan nyo maintindihan talaga. Kailangan nyo maintindihan talaga kasi kapag hindi nyo naintindihan at hindi nyo alam kung paano gawin sa manual drawing pa lang, lalong hindi nyo, makikipatay pala ng ilaw, lalong hindi nyo maintindihan kapag nag-AutoCAD na. Ayan, okay na, kita nyo mabuti. So, orthographic drawing, yan yung pinaka-basic na engineering drawing. Now, orthographic means ito-drawing nyo yung top view, front view, side view, iba't ibang views ng isang object. Okay? So, na-familiar ba kaya? Narinig niyo na sino yung naka-experience na ng engineering drawing before? Yung mga STEM or hindi ko alam kung anong mga strategies yung gumagawa nun. So anyway, yan. Pero familiar kayo dun sa, alam niyo yun, di ba? Side view. Pag pinipicturean kayo, di ba? Side view picture, front view. Pero wala naman siguro nagpipicture ng top view. So anyway, yun yung ibig sabihin lang nun. Ito-drawing niya yung isang object based on front view niya mismo. And then side view, pwedeng right side view, left side view, may rear view, merong top view, underside view, na lahat ng views na possible. Pero hindi nyo kailangan i-drawing lahat ng views na yon. Depende dun sa object. Tsaka depende dun sa details na nandun sa object na kailangan maipakita. No? Kasi, limbawa, ito kasi in particular, para hindi kayo malito, yung kunyari, mag-isip kayo ng kunyari isang product. Tapos, gusto nyo ipakita yung halimbawa product na ima-manufacture. No? Gusto maipakita kung ano yung detail dun sa, parang may isang part na yun ang gagawa naman. So, yung view na yun ang kailangan makita and other views para ma-support yung kung ano yung ima-manufacture. No? Ito, para mas malinaw. Na natin. Eh, yung bang nasa bahay, kita nyo ba yung nasa screen? Kung meron mang naka-join, parang wala pa yata. Nandun ako sino. Meron na rin naman pala. Anyway, sana hindi basta naka-join lang yun nasa bahay, ha? Ay, bahala kayo. Okay, multi-view projection. Yun yung other term dun sa orthographic drawing or orthographic projection. Multi-view projection. So, kagaya ng sinabi ko kanina, iba't ibang views yung ipoproject nyo or ito-drawing. No, projection is a view of an object. So, is a photograph enough to describe an object? A number of views systematically arranged. So, kung halimbawa nga, yung sa picture, halimbawa electric fan, di ba? Para makita nyo, yung parts ng electric fan, hindi enough yung isang picture lang ng electric fan sa, halimbawa, harap lang. Ano itsura sa likod niya? Anong itsura nung, di ba may mga electric fan na nasa likod yung pindutan, ng number, ng kung gaano yung speed niya. So, kailangan maipakita mo yung ibang parts or ibang angles ng electric fan para ma-visualize nung
nung tumitingin kung ano talaga yung kabuuan ng itsura niya. So that's the importance of multi-view projection. So systematically arranged din. Hindi pwede na yung top view, front view, side view, and other views ay kung saan-saan nyo lang ipaglalalagay sa bond paper. May tamang pwesto. No, pag mali yung pwesto nyo, pag mali yung alignment, talagang maminusan ko kayo ng malaki. Kasi hindi lang dahil mali, but kasi kapag naging design engineers kayo in the future, hindi nyo naman masasabi. No, pag naging design engineers kayo, ay hindi pwede na mali-mali yung pagkakadrawing. Kailangan ay tama. No, kasi saan ba ginagamit yung mga ganito? Sa mga manufacturing. Teka lang, ha? Sa mga manufacturing, no? Sa mga factory. Pag mali yung pagkakadrawing nyo, o kaya yung drawing nyo ay magulo, yung sunod na gagamit ng drawing nyo, mali din yung magiging trabaho niya. Kaya hindi pwede na may mali sa drawing ng isang design engineer. Hindi rin pwede na confusing yung ginawa niyong trabaho. Kasi malaking loss sa company kapag mali-mali yung naging trabaho niyo. Ang isipin niyo ay kapag ina-apply niyo na to as a professional, hindi yung ngayon lang. So kaya kailangan ngayon as students, i-train ko kayo na magawa niyo yung proper drawing talaga. Na tipong yung pang professional level yung dating, yung kung gaano katama. Okay. Ito naman, another way of projecting, perspective projection. Kanina, multi-view projection. Ito naman ay perspective. Familiar kayo din sa mga bird's eye view, di ba? Ayan. So, ayan, kahawig lang din siya. Kasamahan siya nito. Yung mga bird's eye view, man's eye view, may mga ganon. Ayan, ito, tingnan niyo yun nandun sa screen. Itong station point na nakalagay, assuming na nandito yung mata nyo o yung camera or whatever. Tapos, ito yung object. But, from this point of view, from this perspective, pag tinignan mo yung talagang front view niya, ito lang ang itsura nitong object na to. 'Di ba kapag harap na harap ka as in naka-perpendicular ka na tingin or naka 90 degrees talaga tutok dun sa object. Pag dinrawing mo siya, ito lang talaga yung makikita mo. Hindi ganito ang magiging itsura kasi ito medyo naka-angle eh. For isometric projection yun kapag dun sa ganun. But from this point of view, yung front view niya, ito lang yun. Ayan. Showing the front view. Ito yung object. Kapag hiningan ko kayo ng front view ng object na yan, ito lang, itong nasa plane na to, ito lang yung magiging itsura niya dapat, no? Itong part na to corresponds to this surface. Diba? Ito namang pa-L na to corresponds to this part of the drawing. And then itong nakatagilid na to, kapag tinignan directly from the front view, ito lang yung makikita. Hindi makahalata na nakatagilid siya. Kaya kailangan ng other supporting views, kagaya ng sinabi ko kanina. For this one, kailangan mas maganda, partneran mo siya ng top view para makita na itong rectangle part na to ng plane is actually inclined from the other view. Another example. Ayan. Ito naman, different types of projection. So, merong multi-view projection, line of sight. So, ayan, naka-direct, naka 90 degrees. Axonometric. Ayan, no, yung medyo nakatabingi. Ang tawag na iba, 3D. Hindi yan 3D. Ang 3D, kapag nag-drawing kayo ng 3D, hindi niya madadrawing, hindi niya magagawa ang 3D drawing sa bond paper. Sa AutoCAD nyo lang yun pwedeng gawin. Ha? Kasi yung iba, isometric drawing, kagaya nito, mga oblique and perspective drawing. Kung titingnan nyo, di ba, kita yung ibang mga angles nila. Ang tawag na agad ng iba dyan, ito, di ba, ito yung magiging sample drawing. Ang tawag agad ng iba dyan, 3D. Hindi yan 3D, 2D pa rin yan. Pero axonometric, oblique, or perspective projection or isometric projection. Ang 3D, ayun talagang pwede mong i-rotate yung object kagaya sa computer software. I-rotate mo, talagang makikita mo yung kabuuan niya na gumagalaw siya.
Yun yung 3D. Ito ay iba-iba lang na projections. Mapupunta tayo dyan, pero I think sa AutoCAD na. So these are the 6 standard views. Top view, front view, right side view, left side, rear view, and bottom view. Ayan. So tingnan nyo yung object. Ito yung object. Pag sinabing front view, ito dapat yung maging itsura lang niya. No, regardless kung ito, 'di ba, parang ano ba 'to, mukhang dustpan, no? Kung ito yung handle, assuming na dustpan nga ito yung handle, from the front view, pag tiningnan nyo, nagmumukhang pantay lang yung dalawang surfaces. Itong surface na to at saka to, from the front view. Ganun din sa rear view. No, itong surface na to, ayun yung nandun, and then itong part na to, ayun yung nandun sa kabilang side. So kung titingnan nyo, mukha silang pantay lang na surface. But pag tinignan nyo sa top view, makikita nyo na hindi. Ito pala yung shape ng pinaka parang handle niya, di ba? So yan. So, 'di ba, yun yung sinasabi ko na kailangan may katandem, yung magkakatandem yung iba't ibang views para pag tiningnan nung gagamit ng drawing, ma-visualize niya kung ano yung tamang maging itsura niya, 'di ba? So, pag dito, makita mo na pa letter T pala yun. And then, based on your top view, hindi nyo rin makikita na naka-incline pala na ganito, itong surface na to. Kasi pag tinignan nyo, square lang siya. But if you will look at the front view and the rear view, makikita nyo na nakalubog pala na gano'n, may slope. So, yun yung importance na laging papartneran nyo. Huwag magkukulang sa view. Pero, again, hindi kailangan na i-drawing lahat yung views na yan. No, depende sa needs. Kung halimbawa sa rear view, merong important detail, may mga kung anong butas siya doon o kung anong intricate detail or shape, pwedeng ipakita nyo yon. Pero kung wala naman, kagaya nitong sample na to, isang flat na surfaces lang din, or flat surfaces lang din naman yung nasa rear view, kagaya din lang ng front view, hindi na siya kailangan i-drawing. No? And then sa side view, ayan. Kung titingnan nyo yung side view drawing, mukhang tatlong square lang. Tapos may hidden line. So ano ba yun? Pag tinignan nyo naman yung left side view, dalawang rectangle lang siya na may line sa gitna tapos may broken lines din. So ano ba yun, di ba? Kaya maganda na magkakatandem sila. Para mas madali nyo magets kung ano. Teka lang ha. Anyway, balik ko muna dito. So if you are wondering, ano ba yung broken line na yun? Teka. Drawing ako. Mga nasa labas, may question. Kayo dito, may question pa kayo? Wala pa naman. Green chat. Okay. Annotate. If you will notice, eto, tingnan nyo tong part na to. Meron tayong broken lines. Yan, di ba? Tapos meron din dito yung mga broken lines. Ito pa, sa ilalim. So ano ba yung ibig sabihin ng broken lines? If you will notice in this drawing, there are two types of lines na ginamit. Merong isang solid line, and then merong isa pang klase na broken lines or hidden lines. No, yung broken lines, please don't forget, yun yung dalawang pinaka-importanting lines na ginagamit natin sa drawing. So, solid lines, yun yung mga lines na ginagamit for the corners of the objects that are kumbaga, kitang-kita talaga from your point of view. Diba? So, ano ba yun? Ito, kagaya nito, yung mga corners. Ito yung corner niya, diba? Hindi ko lang alam kung nakikita ba dun sa bahay.
Ito, let's say dito sa from the front view. Ito yung mga corners na to, di ba kitang-kita talaga. Ay. Teka. Tandaanin ko nga. Yan, yung corners na yan, kitang-kita talaga from your angle. Kita nyo talaga yung sulok from your point of view pala. So, dapat i-represent nyo rin yan sa drawing nyo as solid line. Kasi kitang-kita yung mga corners na yon. And then, itong part na to, yan, kita siya, di ba? Kaya dapat naka-solid line siya kasi kitang-kita. Okay? Ano pa ba? Dito, saan yung may solid line may hidden line? Etong side view, para ano nyo. Okay, dito naman tayo sa side view. Sana malinaw ha. Pag kayo nalito, sabihin nyo agad. So, ito. Bakit naman tayo? Brown out ba? Okay. Nag-panic agad ako. Okay, so isa-isahin natin yung surfaces. So, ito, for the right side view. Itong surface na to, di ba isang square yan? Is represented by this drawing. Di ba? Ayan yan. Tawagin natin siyang surface 1. So, ito yon surface 1. And then this part, tawagin natin yan na surface 2. Solid line kasi kitang-kita niyo yung mga corners nila, di ba? So, surface 2. And then for this one, this part is representing this surface. Yan, di ko na lang mula dun sa ilalim, ganyan siya, di ba? Kung halimbawa lang na pinihit natin yung object. So, yun yung ating surface 3. S3. So, ito, S3. Okay? Gets nyo na? And now, ano yung hidden line na yon? Hidden line or broken line. From the word hidden, ibig sabihin, merong existing corner dun sa kabilang view, kaya lang hidden from your direct point of view. No, itong broken lines na to, yan, ano yan? Existing yan, ibig sabihin may sulok na ganito kataas nasa banda dito, may corner doon sa kabilang side. Kaya lang hindi siya kita directly from the right side view. Kita siya sa left side view. Ito yon. Ito yung corner na to. Gets nyo? So, di ba pa-incline siya pababa? So, banda ayan, yung corner na yan, hindi porke hindi siya kita from your right side view, ay hindi mo na siya ito-drawing. Since existing siya, ilalagay mo pa rin siya sa right side drawing mo. Kaya lang, you will represent it through a hidden line. No? Kaya ito, hidden line na to, yan ay ito yan. No? Now, doon naman tayo sa kabilang side, sa left side view. So, from the left side, palitan ko yung color. Color pink naman. Okay, from the left side, itong part na to, kung imagine niyo nandun kayo sa kabilang side naman ng dust pan na yan. Yung part na yan, pag tiningnan mo mula sa left, ito yan. Ito lang yung nire-represent niya. No? Tapos itong part na to, from the left side view, ang nire-represent niyan ay itong surface na nandito. Yan yun, di ba? Okay, so yung dalawang yon, kitang-kita siya, malinis siyang makikita sa left side view. Kaya lang, meron tayong broken lines na ganito. Ano yung broken lines na tinutukoy na yan? Ito yan. Itong corners na yan. Yung nandito. Or pwede rin namang ito kasi isang diretso lang naman yan. Diba? So, from the left side, ang kita nyo lang talaga ay itong naka-incline na to at saka yung nakababa dito.
But, merong existing corners which is ito dahil sa surface na tong dalawang to, kaya kailangan nyo pa rin siyang i-represent. No? Doon sa kabila. Okay. Nagigets nyo ba? Kahit konti pa lang. Okay. So, bale, para meron pa tayong isang example para dun sa kung paano ginagamit yung hidden line. Kunyari dito sa Comlab, kita nyo itong table na to. Diba? Pag dinrawing nyo yan, diba isang plain surface lang. Kapag yung sa mga nasa Zoom, itong table dito ni na Sir Lindon. So, pag dinrawing niya siya, isang plain surface lang yung madodrawing. Kaya lang, sa kabila ng table na yon, may table na patungan ng mga gamit, may computer, may tao. So, hindi pwedeng, hindi mo siya talaga i-drawing. I-drawing nyo pa rin. Sa front ay plain surface lang, but i-represent nyo ng hidden lines lahat ng mga objects dun sa kabilang side ng table na yan, ng counter niya. Another example, sa cellphone. Ayan, kita ba ako na nasa bahay? Mobile phone. Pag dinrawing nyo to, rectangle lang yung ito-drawing nyo na may rounded corners, di ba? Mobile phone. O, drawing nyo ng konti yung camera, o kung may konting speaker, yun lang. O, halimbawa kung may housing, so medyo may konting line na palabis sa sides. But, alam nyo na madaming pyesa sa loob. So, i-drawing nyo siya using hidden lines. No? Hindi ko naman kayo pagdodrawing yun talaga ng cellphone. Ano lang. O, hindi. Wag muna tayo dun sa loob na pyesa, yung likod. O, yan. May ganito ako sa likod. Ano pa to? May Hello Kitty. May mga bilog-bilog na representing the camera para akong ano dito. Yan, di ba? So, ako halimbawa, ito lang. Ito yung front view. Ito yung backside view. Pag pinadrawing ko sa inyo, ang i-drawing nyo lang from the front view, ito lang outline niya, konting ano ng camera, speaker. Pero, yung Hello Kitty at saka yung camera dun sa likod, i-hidden line nyo yun. Kasi nandun siya. Naka-broken lines, hidden lines. Meaning, meron pang kung anong details dun sa likod ng code. No? Kaya halimbawa, another example, yung pader sa bahay nyo. Kunyari, wall. Tapos, halimbawa lang, wall. Tapos may bintana. Yung bintana may kortina. Ang pinadrawing ko sa inyo yung isang wall lang. So, ito-drawing nyo yung wall. Diba? Dodrawing nyo yung kortina. Pero may bintana sa likod ng kortina. I-drawing nyo yung details ng bintana, yung corners ng bintana using hidden lines. O, kunyari, may kotse pang nakapark sa kabila ng wall. Ito-drawing nyo rin yung outline ng kotse using hidden lines. Gets? Yun lang yung purpose. Pag solid line, para lang yun sa mga corners that are directly visible from your point of view. But, yung mga hidden lines, para yun sa mga objects na nag-exist sa kabila pang side. No? I hope ay ano yun. Nagets nyo? Okay. Ayan. Ito yung proper placement ng drawing. Ito ay uploaded naman dun sa LMS natin. No, kahit hindi nyo na-picturean or kopyahin kasi nandun naman siya. So, yan yung proper placement. Front view, ito yung front view. Ito yung object ha. O, di ba? Ito yung front view. Teka nga, mag-annotate ulit ako. So, front view. Ito yung front view. Ay, mali pala. Front view. Ito yung surface 1. Ito yung surface 2 from the front. Yan, surface 1. Ay, teka, baguhin ko. Front 1, front 2. So, ito yon. Front 1, front 2. Diba? Pag tinignan nyo yung surfaces. And then, hindi makita masyado. Ito naman, ang top view, laging magkatapat sila ha. Top view, ito yung top 1. Ito top 2. Ito yon. Top 1 and top 2 surfaces. Diba? Sila yan. So, di ba mula dun sa top view na drawing, di mo mapapansin na nakatungo pala yung surface ng T1. Pero from the front, kita nyo na naka-incline na siya.
And then ito naman, bottom view. So bottom 1 and wala, isang diretso lang yan. Isang flat na surface lang. Mula sa ilalim, di ba? Flat naman siya. Kaya lang, merong hidden line again. Ano yung nire-represent ng hidden line na to? Itong corner na to. Di ba? Yan yun. Yan, itong hidden line na to, itong corner yan. Ito yan. Okay? Mula sa ilalim, kita mo yon. And then from the side, oh, ito yon, S1, S2, and S3. Ito yan, S1, S2, S3. And then, ano pa? Left side. Left side view, hindi makita. Ito yon, sa left side, gawin ko na lang L1 and L2 nandun sa kabilang yun, ha? Ito yon, L1 and L2. Now, meron ulit tayong hidden line. Dito sa left side, ito at saka ito, ang nire-represent niyan ay itong corners na to. Ito tsaka yung nandun. Doon naman sa right side, di ba, meron tayo ulit hidden line. Ito, ang nire-represent niya ay ito. Kasi mula dito sa view na to, pag tumingin ka doon, ito naka-hide yung corner na yon. Rear view, kabilang side lang ng front view. So ito yung R1 and R2. Yun yung nandito. Ito nandito sa part na to, yan ang R1. Tapos yun nandito sa side na to, yun ang ating R2. Yan na. Mga ganyan na i-drawing nyo muna. Ang tamang pwesto laging ganito ha. Ang front view, nasa taas niya yung top view. Pag tumingin ka sa kanan, right side view. Pag tumingin ka sa kaliwa, left side view. Pag ibinaba mo, yun ang bottom view. Yun lagi, walang ibang tamang pwesto kundi yun. And then, please take note. Please take note, so aside from the proper arrangement, meron din tayong proper alignment. No? Itong sa corner na to, dapat align dito. Yan ha. Itong part na to ng front view, align doon. Since iisang surface yung tinutukoy nila, dapat magkatapat yon. Kapag inisod mo ng konti, magkakalituhan na tayo. Ito, simple lang tong object na to. Pero imagine kapag complicated na yung mga pinapadrawing ko sa inyo, magkakagulo tayo. Another, itong part na to, di ba, yan yung itong sulok na to. Ito yan, ito din yung sulok na yan. So, dapat ay magkatapat sila. Kasi itong corner na to, yan, itong corner na yan, ang tinutukoy niyan, ito. So, dapat katapat yan. Ito, part na to, yan, dapat magka-align din yan. And then, syempre yung dulo, dapat pantay din. So, habang nagdo-drawing kayo, pag nakita nyo medyo may umiwarang na, kumbaga sinunod nyo naman doon sa may bandang left side ng drawing, inalign nyo. So, may nandun na kayo sa may padulo, hindi na magkatapat. So, may mali sa sukat nyo. Hindi pwede. Kailangan ay saktong-sakto yung sukat. Hanggang kalit-litang millimeter, hindi pwedeng may mali. Kaya dapat lagi kayo magtatasa ng lapis nyo kasi kapag pudpud na yung lapis nyo, halos 1 millimeter yung katumbas nun. Mali na yon. Now, for the bottom view, kung aligned yung front sa top, ganun din dapat sa bottom. Align din yan dapat dito. Kasi isang surface. Etong corner na to, align din siya dito sa hidden line na to kasi isang corner tinutukoy, no? And then this one, dapat align din dito. Ito rin, dapat align dito. Okay? Now, para naman dito, yung mga bottom na surfaces, dapat align silang lahat sa isa't isa. Ay. Yan. Pantay-pantay.
Itong hidden line na to, sa right side view, kapantay dapat yan. Yan, pantay siya dito kasi yung corner na to, ayun yung tinutukoy, pantay doon, pantay din dyan sa hidden line dyan. And then, syempre, yung top surface, dapat ay pantay-pantay. Yan, ha? Hindi nyo susulatan ng ganyang kadaming guri-guri na sala-salabit. I mean, pwede rin naman, pero ang gagamitin nyo ay yung pinakamalabong pencil. Tapos kapag ipa-finalize nyo na yung dark na talaga, yung actual na corners nila, gagamit na kayo ng number 1 or HB pencil. At saka, better yet, i-ink natin. Siguro yung pauna lang puro pencil, pero yung mga susunod, mag-i-ink na kayo. Gagamit na kayo ng pen. Even yung letterings, hindi na kayo magagawa ng 224 na madami. Gagawa pa rin kayo para lang dun sa mga itong mga label na top view, front view, bottom view, yon. Kung i-require ko man yun. Pero usually, ang pinapagawa ko lang top view, front view, and side view. Side view as in right side view. Pero hindi nyo na kailangan na right side view. Lagay nyo lang yung R, right side view. Kung meron tayong left side view. Pero kung wala naman left side view, pwedeng side view na lang i-label. Yun lang ang gagawa nyo, isang 2-4 na maikse para sa label, sa text. Tsaka sa pangalan nyo sa may bandang baba. No? Sana na-gets nyo tong ano. May question pa ba? Ano pa ba? Ay! Stop na. Okay. And another example, tingnan nyo. Annotate ulit tayo. Okay, so yan. Ito yung sinasabi ko, yun lang yung pinaka-common, top view, front view, and side view. Yan lang din ipapagawa ko sa inyo. So, para sa top view, unahin natin. Ito yung mga surfaces. Top 1, top 2, and top 3 na surface. Ito yon. Top 1, top 2, and top 3. Diba? Kung titingnan nyo lang yung top view, hindi nyo ma-assume, hindi nyo akalain na ito palang P1 surface ay ganun siya kababa. No, but pag tinignan nyo yung front view and right side view, makikita nyo na magkakaiba sila ng height. Then, sa front naman, ang front, ito yung front surface 1, F2, and F3. Ito siya. Diba? F1, F2, and F3. Diba? So, yan. Kung titingnan niyo yung front view, hindi niyo rin basta magigets na ganyan pala yung shape ng object. Kaya kailangan may katandem tayo na ibang views. Like, for example, yung F3, surface F3, akala mo flat lang siya. But, pag tinignan mo yung top view, makikita nyo na naka-incline yung F3. Diba? Tapos yung F1, makikita nyo na medyo nakapaurong pala siya. And then, for the side view, ito yung S1 natin, and S2, and S3. So, ito yung S1, S2, and S3. Diba? So, yung S2 at saka F3, parehas lang sila ng tinutukoy na surface. Kita siya, itong part na to, kita siya from the front view, kita at the same time, kita rin siya from the side view. Diba? Kasi naka-incline siya. Ayan. Gets nyo? Sige nga, kayo naman ang gumawa. Ay, naiwan, sinabi ko na nga ba, ano. O yan. Pagkaganto na.
Kaya kailangan nyo din ng compass. Para sa mga curves na ganito, lalo na kung malalaki yung curve, i-ink nyo pa yun. Kaya pag may konting nginig kayo, ay siya. Pag maliliit naman, pwedeng template lang na bilog. May mga template. Di ba nakita niyo yun sa mga bata? Yung mga pan-drawing, yung iba-ibang shape na tinitrace lang na gano'n. Kailangan niyo yun. Pero bilog-bilog, iba-ibang sizes. Pwede namang ano lang, maghiraman. Ayan, di ba? So, ano ba to? Ito yung front view. Ito, yung harap na yan. Di ba kung titingnan nyo lang yung front view, tingnan nyo yung drawing. Parang ano lang siya, di ba? Ito, naka-curve na ganyan. Tapos ito, flat. Ito, mukhang flat din. Pero, kung titingnan nyo yung side view, itong part na to, para mas madaling, ayan, kahit dito pala, makikita nyo na ito, yung bottom pala nitong part na to, ay may fillet na ganito. May curve, rounded siya, wala siyang corner. Kasi based dito sa side view, naka-curve na ganon. Kita nyo? Or dito, ayan o, mas kita. Naka-curve siya. And then from the front view again, itong surface na to, pag tinignan mo sa front view, flat lang yan. Sa side view, flat lang din. But, kapag pa-partneran mo ng top view, which is this one, makikita nyo na naka-arc, ay naka-slant siya na ganon. And then, tingnan nyo to, i-notice nyo tong part na to. Itong top view, kita ba dyan? Kita nyo? Ito, oh, may ganon. At saka ganyan. Tapos ito nga pala ang tawag dito center line. Ayaw lumabas ng ano dito. Yan. Ay. Ang center line ay ganito. Ganyan siya, lagi. Ibig sabihin, merong bilog, may butas, tapos yun ang center ng butas. No, bakit nilalagyan ng center line? Para, aside from para madali nyo magawa ng ano, kung ito-drawing nyo, yun din yung palatandaan kapag isipin nyo kung kayo yung gagawa ng object, kayo yung magpa-fabricate. Halimbawa, ayan na yung object niya, yung shape. Lalagyan mo ng butas. Alam mo kung saang center mo itututok yung barena mo. 'Di ba? Yung mga center mark. 'Di ba kita niyo yung sa mga ano,